Ayan, isang magandang hapon sa ating lahat. Medyo mainit-init ngayon, no? Magandang hapon sa ating mga learners, teachers, parents, at EdTech enthusiasts mula Luzon, Visayas, Mindanao na nanonood sa ating Itulay online tutorial ng Empowerment Technologies. Hello po, ako po si Tutor Junel ng SDO Ilocos Sur na magbabahagi sa ating paksa ngayong hapon. We are now on week 6 of our quarter 4. Tara, samahan niyo ako ngayong hapon. At live na live po tayong napapanood sa ating Itulay FB page at Itulay YouTube channel every Monday at 4:40 to 5:20. Kaya i-share na natin ang ating live session ngayong hapon gamit ang hashtag na Itulay Level Up upang mas marami tayong matulungang learners. Halina at ihanda ang mga panulat, kwaderno at isipan para mas marami tayong matututuhan ngayong hapon. Ayan. So gusto ko munang i-flex bago tayo mag-start, no? I-flex ko muna itong mga naunang mga nag-message sa ating comment section. Mukhang merong napakaagang nag-message sa ating comment section. Siya ay si Enrico Manuel Dalupan. Dan sharing po, sabi niya. Pero hindi naman niya flinex ang kanyang school. Okay, so good afternoon din sa mga iba't ibang mga nanonood sa atin. Ito na, ating mga nanonood sa atin. Si Kylie Erica Abaya ng 12 Yums 1. Si Catherine Joy Gatwood, Taos, ng 12 Yums 3. Ang teacher niya daw ay si Sir Rolly Abad. Good afternoon sa'yo, Sir Rolly. Good afternoon din kay Michelle Collado ng 12 STEM 1 ng Tagudin National High School. Good afternoon din kay Judy Ann Natad, 12 Yums 3. Ang teacher niya daw ay si Sir Rolly Abad. And our last but not the least, babalikan natin mamaya yung mga gusto pang magpa-flex ng kanilang mga teachers. Si Dranreb Jandy L. Loyna. Good afternoon from 12 STEM 2 ng PNHS. Okay, so babalikan natin yung mga yan. Ito na yung ating ile-lecture ngayong hapon. I guess, excited na kayo na malaman kung ano ile-lecture natin ngayon. Nandyan na po sa ating screen. Okay, so ang ating discussion for this week will focus on web page design using templates and online WYSIWYG platform. Di ba dinefine po natin kung ano yung WYSIWYG last time? Okay, sige nga, tignan nga natin kung natatandaan nyo pa yung ibig sabihin ng WYSIWYG. Okay, so sa ating mga learners dyan na naka-online, type nga natin kung anong ibig sabihin ng WYSIWYG. O WYSIWYG platform. I guess natakal natin yan last week para makita natin kung naaalala nyo pa yung ating mga napag-aralan last week. O i-type lang natin, ulitin ko, ang ating i-define ngayon, kung natatandaan nyo, tignan nga natin kung naalala nyo pa yung WYSIWYG or WYSIWYG. Okay, sige, type na natin at mag-aantay ako. Habang nag-aantay, i-flex ulit natin yung dalawang mga learners natin na nag-message. Okay, good afternoon, sir. Sabi ni Jovel Christian Yangat at kay Renz Guyver Calyanta. Same true with si Altea Kylie Leonzon ng 12 Yums 1. Okay, ako daw teacher niya. Ayan. Good afternoon. Sa 12 Yums 1, sana nanonood kayong lahat. 12 Yums 1. Ito yung gagamitin natin. Okay. Nasaan na po ang kanilang mga definition ng WYSIWYG o WYSIWYG. Ayan. Maaga pa tayo ngayon, napakaaga natin ngayon. Para naman, di ba, mas masulit natin yung oras ng ating live session ngayong hapon. Wala pa ba yung ating meaning ng WYSIWYG? I-type lang natin sa ating comment section para naman makita kung meron tayong napag-aralan. Okay. Meron pa ba? Nasaan na po yung ating mga sagot learners? Nagpapa-flex pa yata sila. Okay. Hindi po natin ulit makakasama pala si Tutor Jane. So, napaka-busy ni Tutor Jane ngayong season na to kasi syempre nagpapa-training po sila. Okay, meron na akong nakitang sagot na isa. Sige, iisa pa lang. Mag-antay ako ng dalawa. Gaya ng sabi ko kanina, hindi natin makakasama si Tutor Jane. Nagpapa-training po kasi sila sa EdTech. Sa EdTech po, sa Palawan, Puerto Princesa. Ayan. So, tignan na natin yung kanilang sagot. Meron isang sumagot. Si Princess Yvonne Lapitan. Ang sabi niya ay, ang WYSIWYGI, what you see is what you get. Ayan. So, tama si Princess Yvonne Lapitan. Ang sinabi niyang, what you see is what you get.
Okay, so these are different apps which are used to design ang ating mga content, online content. So what you see is what you get. Ano nga ba yung what you see is what you get? So these are apps na kung i-design mo yung web page natin o kayong online content natin, it's a drag and drop application or a tool. Ayan. So, let's proceed. So, meron pa ako nakitang isang sagot dyan. Si Janry L. Loy na what you see is what you get. Okay, correct din siya. Okay, so let us now start our discussion. Proceed na tayo sa ating next slide. So, maraming salamat po sa National Capital Region and DepEd NCR. Ito po yung gamit nating ADM or Alternative Delivery Mode for our lesson for this afternoon. Okay, so let's have a review. Ready nyo na ang inyong mga mobile devices at sumagot na tayo. Okay, ito yung lesson natin last week. Tingnan natin kung naaalala nyo pa. Okay. Nga pala, last week nagbigay ako ng challenge, pero I guess medyo nahirapan yata sila sa ating mga challenge. Pero ang tawag nito, nabubulol na naman ako. Paparangalan natin yung ating mga active learners last week since sila yung napaka-active sa atin na nagre-respond sa ating mga call, sa ating mga tanong. So, i-flex na natin sila para naman ma-recognize sila. Okay, so this is just these are just some of the students. Pero ito yung pinaka-active. Tinignan ko yung stream last week. Ito sila. Okay, na natin. Congratulations for our mahusay cutie of the week last week. This is of last week. Si Gabriel Villamor Kerubin. Actually, ang dami-dami niyang sagot last week. Ayan. So, lahat yata ng tanong ko sinagot niya. So, siya ang ating top mahusay cutie of the week for last week. For this week, i-announce ko po yan next week. Okay, ang next natin ay congratulations ang ating mahusay cutie of the week kay Princess Yvonne Lapitan ng Tagodi National High School. Congratulations sa iyo. Okay, so dyan na naman si Princess, naka-online na naman siya. Okay, let us now have our review. Okay. Good afternoon daw kay Gera Gabriela ng 12 ABM2 at kay Renz Guy Bercalianta. Ayan, good afternoon sa inyo. Okay, so ready na ba? I guess ready na tayo sa ating quick assessment. I-ready nyo na ang ating mga mobile devices at sumagot na tayo sa ating mga tanong. Tignan natin kung meron tayong natutuhan last week. Okay, let's have our first question. Yan. So, what does HTL stand for? Magbibigay ako ng choices. I-type lang natin yung number together with the answer in capital letters lang para ma-recognize. So, these are the choices. Ulitin ko, what does HTML stand for? Ito yung mga choices. A, Home Tool Markup Language. B, Hypertext Markup Language. C, Hyperlinks and Text Markup Language. And D, all are possible answers. Ayan, tignan natin. Ready na sila. Sige, type na natin yung ating sagot sa ating comment section, yung number together with our answers. And let us see if you can still remember our topic last week. Okay, meron na ako nakita. Meron ng sagot. Mamaya, i-announce natin. Ayan, meron nang naipost sa ating screen. Si Judy Ann Natad, sabi niya B. O, tignan natin kung tama nga yung sagot ni Judy Ann Natad. Meron din sagot si Shara Sanchez. Sabi niya, B daw, 1 is B. Si Catherine Joy Gatwood Daos ay B. Si Janry Loy na B. Yean, Christian Marquez, si Princess Yvonne, Kylie, and the rest. Okay, tingnan na natin yung tamang sagot. Let's see kung ano yung tamang sagot. Okay, the answer is letter B. Ayan, congratulations sa ating mga nakakuha ng ating tamang sagot. So alam nila kung anong ibig sabihin ng HTML. And that is Hypertext Markup Language. Okay, next. Susunod na question. Okay, number 2. What section holds the most of pages, information, or content? Ulitin ko, what section holds the most of the pages, information, and content? Tignan natin kung ano yung tamang sagot. Parang nag-move yung ating answer. Okay, ayan. Ang A, body. B, HTML. C, head. And D, title. Ayan, D yung title ang nag-move yung ating design. Okay, A, body. B, HTML. C, head. And D, title. Ito yung dinemo ko last week, no? Nagde-demo ako kung paano mag-encode o paano mag-program sa HTML gamit ang Notepad. Ayan. So, tingnan natin. Number 2, what section of this, among these tags, what section holds the most
of the page's information or content. Okay, type na natin yung ating sagot. Sige, type na natin. Mag-aantay ako. Wala pa ba? Sige, mukhang nag-iisip pa ang ating mga learners sa ating question na number 2. Ayan, meron na akong nakitang sagot. Mabilis talagang sumagot si Judy Ann Natad. Okay, sabi niya 2 ay C, si Angela Guevara. 2, C, si Joanne Collado, B daw. Okay, si Kylie Erica Abaya, C, si Catherine Joy Gatod, C, and Regiel Baming Lana, sabi niya ay number 2 daw, ay C. Tingnan natin kung tama yung sagot nyo na letter C. C, head daw. Okay, tingnan natin ha. Mukhang, Okay, ang tamang sagot ay, tingnan natin, it's letter A. And nakita ko, may nagsumagot ng letter B. Okay, so yung mga nakakuha, si Shara Sanchez. Ayan, so tama yung letter A mo, Shara. Okay, let's proceed to our next question. Number 3. Ayan. Tignan natin, number 3 na tayo. Hindi, mukhang wala naman na yung ating... Okay. Number 3. Okay. Number 3 natin. Which of the following tags is the start of web pages, of creating a web page? Pag nag-i-start tayo ng web pages using Notepad, ano yung starting tag na ginagamit natin? Okay, let's see yung ating mga choices. A, body, B, head, C, HTML, and D, all are possible answers. Ayan, tingnan natin. Letter A, B, or C. A, body, B, head, C, HTML, and D, all are possible answers. Okay, let's now type our answer for number 3. Ayan. So, gaantay na tayo ng sagot ng number 3. Okay. Medyo delayed. Ayan, sagot. Ay, meron na ako nakita. Ayan, si Jovel Christian Yangat. Sabi niya, C daw. O yan. Sabi ni Charlie Letran, letter C. Sabi ni Joanne Collado, the second C. Ayan, meron pa. Kailangan ko pa ng dalawa para ibigay ko na yung tamang sagot. Hindi pa ba natin nasasagot yan? Okay, na natin. Sabi ni Judy Ann Natad, C daw. And si Dranreb Jandy Loy na letter C. Okay, nan nga natin. Tama ba? Okay, let's see. Our answer for number 3 is letter. Siyempre, walang kamatayang HTML. Okay, yan pa yung nag-uumpisa. Pag nag-i-start tayo ng ating programming ng ating HTML, ay nag-i-start tayo, of course, with HTML. Meron yung iba, inilalagay nila kahit may doc type. Pero yun kasi, yan yung ginagamit pag nag-i-start tayo ng HTML. Okay. So, tama. Congratulations sa mga nakakuha ng ating tamang sagot. Okay, number 4 na po tayo. Okay, let's see. Our question for number 4. Next. Ang number 4 natin is this. What application is used to convert HTML codes and display the web page output? Okay. Ano ang ginagamit natin na application para ma-convert? Or let's say convert. It's not convert. Para bagang... sige na nga, convert na. Okay, convert HTML codes and display. Parang render. It will render our HTML codes to our web page output. Display the web page output. Anong gamit natin? Ano yung app na nagre-render niyan? So these are the choices. A, browser. B, Edge. Okay. C, Safari. And D, all are possible answers. So tingnan natin. Tingnan nga natin kung tama yung sagot nyo. Nasaan dyan? Pwede. What application is used to convert HTML codes and display the web page output? Okay, let's see. Number 4 daw ay A. Ala. Okay, number 4, A. Ala, sabi ni Kylie, letter A. Nalito na sila. Ayan, di ba? Natin. Mukhang nalilito ang ating mga learners sa ating sagot. Tingnan natin mabuti ha. Review natin. Okay, let's now give the correct answer. Meron akong nakitang tama. Okay. C. Okay, meron ako nakitang tama. Ang answer natin ay D. Nakuha ni Jovel Christian Yangat. Ayan, congratulations sa iyo, Jovel. Tama yung letter D. Tama rin yung A. Kaso lang, di ba, sabi ko, all are possible answers. Bakit? Kasi yung Edge is also a browser. Yung Safari is also a browser. Browser yung letter A. So, all are possible. O, di ba? Ayan. So, natin. Congratulations kay Jovel Christian Yangat. Okay, let's proceed to our next question. And probably this will be our last, okay, for this review.
Okay, which of the following statement or is are true? Tignan natin kung anong tama daw dito sa statement. A, you can make a website without HTML. Tama ba yon? Okay. You can make a website without using PHP. Tama ba yon? Okay, you can make a website without using CSS. And D, all are possible answers. Pwede ka daw makakreate ng ating website na hindi gamit ang HTML, PHP, at CSS. Ano ba yung mga yan? So, yung mga gamit nating pang-extend or pang-enhance ng ating web page, yung PHP at saka CSS, pampaganda. O, sabihin na lang natin na pampaganda ng ating web page. Okay, let's see. For number 5, our question is, which of the following statement or is are true? You can make website without using HTML. The next is, you can make website using PHP. And D, C, you can make website without using CSS. And D, all are possible answers. Ano yan? Tignan nga natin kung naalala nyo pa. Ayan. Sige, gantay ako. Wala pa ba? Wala pa ba? Wala pa bang tamang sagot dyan? Type na natin, nag-aantay si Tutor Junel dito ng tamang sagot. Mamaya, bibigyan ko kayo ng mga tools, ayan, para gamitin at i-design ang ating sariling webpage. Okay, let's see, meron akong nakitang tamang sagot pero hindi niya nalagay yung kanyang number. Okay, our correct answer is, siyempre, ito, ayan, tignan natin. All are possible. Bakit sa all are possible? Bakit sinabi ko, yung PHP at saka yung CSS ay pampaganda ng ating web page. Pero there are tools. Yung lesson nga natin last week are tools also or in designing a web page. And i-continue natin ngayong linggong ito. Yung mga tools na gagamitin natin. Okay? So, possible lahat yan kasi itong mga to ay pwedeng hindi gamitin. O, diba? Nakuha ni Judy Ann Natad yung tamang sagot. So, congrats. At saka si Joanne Collado. Okay, so congrats sa ating mga learners na naka-perfect, okay, at top, palakpakan ng sarili. So, tama nyo, meron kayong nakuha sa ating mga palatanungan ngayong linggo. Okay, so let's now proceed. Okay, ready na ba? Mag-type nga ng 1 kung ready na kayo sa ating lecture this week. Kumuha na ng mga panulat at magsulat na, makinig habang nakikinig at mag-participate habang ako'y nagdi-discuss. Ayan. So let's now have our lesson. Wala pa naman akong kitang 1. Ayan. Nag-type na si Princess Yvonne. Nag-type na siya ng 1. Ready na daw sila. Okay, ready na nga sila. Okay, so let's now start our lesson for this week. O, ito na ang ating most essential learning competency. So ito yung ating objective na sana may ma-attain natin at sana may makagawa at gusto kong sana may makagawa. Okay, we will be creating an original or derivative ICT content using online creation tools, platforms, applications to effectively communicate messages related to specific track. Siyempre, kung gusto natin ay kung tayo ay nasa track ng ABM, ano kayang website or ICT content ang pwede natin i-create using these tools? O di ba madami. Kung gusto tayong bebenta tayo o mga ganon. Kung EIM naman tayo o kaya kung ICT tayo, anong content ang nababagay? So piliin natin kung anong tool ang nararapat sa ating content. Madami kasing tool na pwede nating pagpilian. Okay, so let's now have our lesson proper. Okay. Ang sabi nila, ang sabi ng ating mga authors, ng ating mga experts for web design, ang web daw is a gigantic place. Okay, totoo ang web. Web is a gigantic place. And if you are using internet every day, you probably visit websites, di ba? Whatever for news, entertainment, business, or any education sa ating mga learners dyan. But you wondered why these websites actually work. Paano ba nagwo-work ang website? Paano din ba sila binibuild? Anong skills sa ating mga learners? Anong skills ang necessary para makabuild tayo ng website? Or, with almost 1 billion websites on the internet, the answers to these questions would be your first step towards a better understanding of web page designing. So dito na, ito na yung start niya. Okay, so bago tayo pumili ng dapat nating gamitin para mag-design ng ating WYSIWYG ay ng ating online content gamit ang WYSIWYG platform. Sinabi natin kanina ang WYSIWYG ay what you see and what you get. What you see is what you get. Okay, natin, ito yung dapat nating i-consider.
Okay, ano yan? Yung pros and cons. Ano yung advantages ng tool na gagamitin natin at ano yung disadvantages niya? Same is true when we think of pros, ano yung advantage, ano yung mga nagagawa niya at yung mga hindi niya nagagawa. I-compare each of these tools para naman mas maganda yung ating design. O di ba? So mas maganda. So we think of the pros and the cons of every application that we will be using, especially when we design our online content. Diba? Okay. So, these are the different web design tools that you can use. Ito yung top. Usually, ito yung ginagamit ng mga senior high school. Di ba? Karamihan ng mga drag and drop applications of web page design tools ay ginagamit ito. Okay, itong weeks na to. Okay, itong weeks na to, parang it's a drag and drop application and I'm going to demonstrate it. Itong WordPress naman, itong W na malaki na to isa, ay isang drag and drop din. Same is true with this, yung ating Google site is also a drag and drop or a WYSIWYG design app tool. Okay, take note. Pag nag-create tayo ng mga yan, di ba, usually, minemaintain yan ng individual, minemaintain yan ng group, o minemaintain yan ng business organization. And take note na ang pag-create ng ating web page, di ba, ay similar pag nag-create tayo ng intention or the intention of presenting a content para bagang nag-create lang tayo ng content, ay ipe-present natin na presentable sa web. So, kailangan nating piliin yung mga nararapat at eksakto, o say eksakto, yung maganda at madaling gamitin na web page design tools. Diba? Now, let's see. But, when we are going to design these web pages, diba? Anong mga dapat nating isaalang-alang? So, what are the elements that we look upon when we design? Ano yung mga dapat nating tignan? Okay. So, ano ba? Tignan nga natin. Ano ba dapat ang tignan natin? O titignan natin. Pag nagde-design tayo ng web page, okay, tignan nga natin kung meron tayong answers dyan. Ngata? Meron ba? Tignan nga natin kung meron tayong sagot from our learners. Sasabihin nila kung ano yung dapat nating i-consider pag nagde-design tayo ng web. Tignan natin. Meron ba? Okay, may alam ba tayo ano dapat na yung mga titignan natin? Ano yung mga dapat nating ilagay? Ano yung mga elements na dapat nating tignan at i-consider sa paggawa ng web page? Nga, sa ating mga learners dyan, I think nabanggit ko rin ito last week pero hindi ko lang siya masyadong idiniin at diniscuss kasi yun yung discussion natin next week. This week. Okay. So ito yung mga yon. Wala nang sumasagot sa akin. Mukhang ano na, wala na. Pero okay lang yan, learners. Okay. We are bound here to learn. Okay, let's now have the different website elements. Ito yung mga dapat nating i-consider at tignan pag nagde-design tayo ng web page. Okay, tignan natin. Ang sabi dito ay, una, yung layout. Bakit ano bang meron sa layout? This means that in your design, you should align daw yung handful or suiting of adjective, familiar, should be familiar or intuitive or clean and accessible. Next, use plenty of white space. Use padding, margins to give elements of your site a room to breathe. Hindi yung crowded, di ba? Pangit kasi yung crowded na website. Di ba? Okay. Yan. Pangit yung crowded na website. Meron tayong example dyan, hindi masyadong crowded yung space. Minmaximize yung space. And then, take note, we also take note of strong photography, icons, or graphic that will provide supplementary or information that your text, but make sure that these images complement each other. Hindi yung kung ano-ano na lang kailangan nating ilagay. And then, take note that also, this is the brand you're looking to represent. And this represents you as the one who is designing our web page, di ba? So, tignan natin yung layout. Okay, gaya ng sabi natin, yung lesson natin last time on yung sa una, kung maalala nyo, yung mga symmetrical design, i-consider natin yung mga yan in designing our web page. Okay, una, dapat tignan natin yung layout. Okay, dapat daw, sabi niya, let us
put put something that our design can breathe. O yan, hindi siya masyadong congested. At nakakatulong na rin ito pag naglo-load yung ating page. Kasi pag maraming nilagay dun sa page, ang tagal mag-load. Okay. Next, we proceed to our next element. Okay, color. The choice of color. Take note. As for choosing a color scheme, paying attention to your topic, brand, or industry perspective along with your target audience demographics will make this is a somewhat a painless process. Of course, always look for ways to narrow your scope from roughly 7 million discernible hues and I can detect. O di ba ang dami? 7 million hues, ang dami. So dapat pag nagkumuha tayo ng kulay, dapat yung pleasing siya sa mata, hindi yung pastel colors o yung mga napaka-striking na colors. Dapat, kung dark ang background natin, ito lesson natin last time, na pag dark ang ating background, we would be choosing a light foreground, di ba? Kasi kung dark na yung background mo, dark pa yung foreground mo, wala nang mangyayari sa design mo. So the color is a must that we should take into consideration. O yan, so natututo ba tayo? Ayan, so mag-take down notes lang po tayo ha, learners. Ayan, para naman hindi tayo mawala sa pag nag-design tayo later. Okay, let's proceed now to our third. Okay, may third na tayo. Yung third natin, ay sinasabi niyan, third daw ay yung ating navigation. Take note na pag ang navigation natin, okay, your site's navigation is not a space in which to be creative. First off, don't fall into a trap of overlay at overly animated hover effects and complex. Take note na ang navigational elements natin can exist in the site's header, body, and footer. These are simply served to direct your visitors to the information they desire as quickly as possible. Para naman kung alam nila kung saan sila papunta. We have an example there. Pag gusto nila i-click yung portfolio, i-click nila yung about, yung experience. Tapos ang ginawa natin, medyo malalaki o ginawa nating mga button, o di ba? Parang it's not pleasing already to the eye. Gusto lang naman ng ating mga viewers natin kung saan sila papunta at dun sa pinaka-visible at pinaka ayan, pipili tayo ng pinaka-visible sa lahat kung saan nila makikita yung ating mga links or we call that navigation. Ayan, so yan, kailangan natin ilagay. Sabi niya, pwede daw sa header, pwede daw sa footer, pwede sa body, pero simple lang yung design. Okay, so we have now 3. Next, we have yung ating font. Okay, pag pumili tayo ng font, your text should be easily readable. Take note, when generally means body copy should be at least, take note of this, 16 pixels. Dapat lang, 16 ang pixels natin, 16 pixels. So meaning 16 points. Okay. Using a complementary font is ideal for headings or accents but do not go beyond 3 typefaces. O dapat hindi mag-exist sa 3 typefaces or else hindi pangit ng tignan. Dapat hanggang 3 lang. Be consistent in all your designs. Of course, you want to make sure that there's a plenty of contrast between your text, sites, backgrounds, colors, which generally means a light color paired with a dark tone. Yan. Also, avoid that piercing red font on green background is eyesore. Okay. Hindi bagay yung dalawa pag pinag-combine mo yan sa ating web design. Pag red at green background. Okay, naiintindihan ko na gusto niyo ng red at green, pero pag kinag-combine natin yon sa isang web page, Diyos ko, sakit-sakit sa mata. Although alam natin na pwede natin i-mix yun, pero wag nating subukang i-mix yung mga ganong klase ng kulay. It's an eyesore. Ayan. Take note. Font. Okay, font yun ah. Okay, next. Punta tayo sa next natin. Okay, tignan natin yung example na nandyan, di ba? Medyo nababasa siya. Pag naka-load yan sa ating screen, nababasa na yan. Okay, let's proceed to our next. Next is our content. Okay, content. Your site visitors and potential customer want information quickly. Sabi dito. Okay, such as, is your brand trustworthy?
experience? Or is it capable of delivering the top-notch products and services? Take note, given people short attention span and lightning fast first impressions, communicating clearly is critical. Thus, information should be easy to read and digest. Dapat hindi masyadong wordy, hindi masyadong mabulaklak. Okay, ilagay lang natin yung important details, hindi masyadong mabulaklak. Hindi naman ito vlog na pwede nating basahin ng litany, istorya, short story, okay. So kung gumagawa tayo ng website, walang ganun. Kasi, di ba, in short attention span ng ating mga viewers ay naapektuhan. Ayaw na nilang i-visit yung webpage nyo. Just in case makakita sila ng ganung klaseng design. Ayan. So yan yung ating mga elements na kailangan nating tignan. Okay. Let's now proceed to the different templates na pwede nating pagpilian. Ayan. So let's have the different templates. Unang template. Ayan. Pag gusto nyong i-search yung template na to, ito, pwede nating i-type. Ito yung gagamitin natin. Okay, Wix. Okay, web template yan. Kasi ang gagawin mo lang dyan, drag and drop. So, pick mo dito, pick the website template you love, kunanadtan. O diba, sabi niya, pipili na lang tayo. So, ganun na yung itsura ng ating web template. Take note, this is a pre-designed web page on set of HTML web pages that anyone can use to plug in. And these website templates allow anyone to set up a web page. Ano ba yung plug-in, sir? Sir, plug-in? Okay. This is a small piece of software, by the way, for those who are learning. This is a small piece of software that supplements a larger program. Halimbawa, gagamit ka ng small animation. So, dapat naka-install yung plug-in na yon para ma-support niya kung ano man ang gusto mong ilagay. Okay. But our browsers now has updated plugins para ma-open niya yung mga design natin. Okay, one of that is yung ating Wix. Okay, take note, Wix is just one. Web template ang tawag natin doon. Okay, next kind of template. Yung ating HTML template. Of course, we can download too much on the internet. Type lang natin HTML templates, marami nang magpapakita. Ayan. And, yan, natin yung example natin, i-download lang yan, click mo lang yan, tapos meron pang live demo kung paano ka matututo, di ba? Di ba? Napaka, useful na sa ating mga nagle-learn ng HTML. Okay, we can just download this one. Just go to freecss.com. And then yun na, makikita mo na lahat yung mga CSS. Ano ba yung CSS? Or we call it cascading style sheet. This is one to beautify. This is an extension of HTML which can beautify our web pages. Parang it's an HTML extension lang yan. Okay. So, pwede lang natin pagandahin yung mga web page nating HTML gamit tong CSS. But if you want to learn CSS, you go to freecss.com and you can just download yung iba't ibang klase ng CSS. Dapat marunong ka ng HTML. Okay. Ayan. HTML template ang pwede natin gamitin. Okay. Let's now proceed to our next. Next natin ay yung ating PSD. Sir, ano ba yung PSD? Okay. Photoshop Document Web Template. Yan. Type lang natin sa ating search engine yan. Tapos type natin yung PSD Web Template. Tapos, yun na. This is also a pre-designed web page for HTML. Ayan. Kita lang natin yung example. You just go to. Meron akong isa dyan na pinos. Yung Envato Elements. Ayan. So, these are samples of our PSD templates available. Sabi niya dyan, there are 86,824 PSD templates available. So, dami niyan. Diyos ko. Magagamit mo ba yan? Isa lang naman yung gagamitin natin na design. Sa design, o di ba? So, kailangan nating mamili, madaming pagpipilian. So, i-type lang natin yan, PSD, web template. Hindi lang pala yung mga web template ang meron pa palang PSD web template. Type lang natin yan, masasearch nyo na. Gagawin nyo dyan, magda-drag and drop lang siya. Okay, next. Punta tayo sa ating next type of template. Ito yung pinaka-exciting. Meron ako example mamaya. May ginawa ako dito. Papakita ko kung ano. Okay, let's see. Yung ating Flash template. Okay. Yung Flash web template natin, these are website design template designed with Flash.
Actually, ito ginawa ni Macromedia, ito Flash. Para bagang, it's an animation. And animation lang yan. Animation na pwede nating ilagay sa ating webpage para maging attractive yung ating webpage. Flash nga siya, di ba? O, Flash webpage. So, ito tignan natin. Flash webpage. Tingnan natin yung intro. Gusto nating gamitin yung intro na ito. Okay. So, meron na akong dinesign dito. Pwedeng i-download to. Libre lang yan. Okay, libre lang. I-type lang natin yung Flash intro template. Pang intro lang yan. Meron bang extra? Anyway, pwedeng intro yan, pwedeng extra na. Pero Flash siya. O, tingnan natin yung example natin nandito. Meron ba? Parang wala naman. Okay, tingnan natin. Okay, panoorin lang natin yan. Okay? Yung aking ginawa na template. Ayan. O yan, di ba? Okay. Tutor, Gmail, sabi niya. Okay, di ba? Ulitin ba natin? O Flash intro lang yun, ginawa ko lang yun. Pang intro, o di ba? Pero libre yan. Huwag kayong mag-alala. Those are free and that can be used by us. Pwede nating gamitin and re-reuse yan. Pwedeng i-edit yan. Kung titignan natin yung ating mga design, yan. Ayan, pwede mong i-design kasi yan. Dito sa baba niya, tignan natin yung ating mag-a-add ka lang ng mga template, i-search mo lang dito, welcome to my channel, it's me, sabi niya dyan. So, nandito na. Pagkatapos niyan, free download. O, di ba ang saya? Meron ng account. Pero lahat ng mga templates na to, dapat may account kayo. Okay, just to test na hindi machine, okay, hindi robot yung naggumagawa ng ating web page. Okay, just to make sure we have our own email account. Okay, so yan na. Tingnan na natin. Okay. Now, are we ready? Okay, tignan na natin kung mag-quick demo tayo. Paano ba gumamit ng ating mga application? Tanggalin ko muna ito tapos sa ating screen at mag-share ako ng isang page. Ayan, so tignan na natin. At mag-share ako ng ating screen, whole ng screen natin. Okay. Window ko, ito na po siya. Okay, share na natin yung ating screen. Okay, kita na ba natin ating screen? Ayan. So, ito na yung ating Wix. Kita ba natin, mga children, yung Wix natin? Kita ba natin? Sana kita. Okay. Ito yung screen natin. Lipat ko lang yan. Okay. At kung nakikita na ba natin yung ating screen? Ayan, sana nakikita niya na. Okay, so this is an example of a created site na paano ba mag-create? Okay, you go to wix.com, tapos hihingan niya kayo ng ating email na. Hingan na tayo ng email. Pagkatapos nun, papipiliin ka kung anong website template ang pwede mong gamitin. Okay, tignan natin, pili tayo ng isa. Now, pagkapili mo ng isa, ito yung itsura ng ating mga web pages. Ito siya. Ayan. Dami, no? Dami nating pwedeng pagpilian. Punta tayo sa second, sa third. Ayan, madaming pagpipilian na web template. So, di ba ang ganda? Pipili lang tayo ng isa. So, pili tayo ng isa. Halimbawa, we have used this template. Ayan, so parang model ka. O, di ba? O, you want to present siguro yung ating mga boutique. O, di ba? Check natin ito. Piliin natin ito kung nagma-marketing ka. Ayan. So, ito yung pagkapili mo, ang gagawin na ng website editor ay gagawa na siya ng ADI, Automatic Design Interface, na pwede mong i-edit at lagyan ng elements. Ayan, antayin lang natin. Medyo matagal yata yung internet natin. Okay, struggle is real. Ayan. Okay, tignan natin yung ating website. Ayan, antayin lang natin. So medyo struggle yung ating internet. Ayan, so para pag natapos na ma-create yan, automatic yung pinili natin na template ay automatic nang pwedeng gamitin outright at palitan yung kanyang mga elements. Ayan, ayan na po siya. Meron na ba? Struggle is real nga talaga. Sige. Ay, nako. Internet natin sa Philippines, kailangan na mag-improve, okay? So sana mapabilis yung ating internet. Na, di ba? Para naman isang click lang, andan na yung ating mga choices. Ayan, ating mga okay. Wala pa yan? Wala pa ba? Yan, sige nga.
try lang natin sa ating, pwede tanong, habang nag-antay tayo. Tanong, sir, pwede ba yan sa mga mobile phones? Yes, pwede po sa mobile phones ito. Download lang po natin yung Wix sa ating Google Play Store, tapos install lang natin. Take note, ulitin ko, meron po tayong tawag no? Ayan, nagpakita na. Meron po tayong pang mobile na app. Ito na itsura niya pagka natapos. Ayan. So, ito na. Pwede na tayo mag-add. So, paano ba i-add? O pwede pa mag-add ng elements. Okay, ito na. Click lang natin yung add. Add lang tayo. Kung gusto mong mag-add, gusto mo ng menus and pages, ito yung makikita mo yung pages, yung site design. Mag-add ka ng app. Pwede ka mag-add ng media. You can start blogging, bookings, content manager, and so on. Okay, let's try. Pag gusto nating makita yung itsura niya using mobile, switch lang natin. Pero kung naka-mobile ka, nandun na, naka-mobile, syempre yung itsura niya. Click lang natin yung switch to mobile at makikita na natin yung itsura niya pag nag-switch tayo sa mobile. Okay. Struggle is real nga talaga. Ayaw na niya. Sana. Huwag naman ganun. Makisama ka naman. O, yan na nga lang. Sige, tignan na natin. Mukhang nag-hang na yata yung ating internet. Ayan, itsura niya. Pag naka-mobile, o, tignan nyo, di ba? Naglo-load. Ang dami niyang nilo-load kasi. Tapos naka-online pa ako, no? So, naglo-load pa ako. Ayan yung itsura niya. Pag naka-mobile. Sir, paano ba i-edit yan? O, ito na. Tignan natin kung paano natin i-edit. Switch ulit tayo sa desktop mode. At dun tayo mag-edit. Ayan. Okay? Laban, internet. Okay, tingnan natin. Pwede mo nang i-click yung part na i-edit mo. Ito, i-click mo lang yan. Ito yung mga buttons na yan. Itong mga buttons na to, ito yung pang-design natin. Okay. Kung gusto mong palitan itong mga elements na to, just go to the element that you want. And then, you can right away change the image or change the layout or something. You can beautify and so on and so forth. Okay, try natin. I-change yung image. Kung nga yung image natin, change ko yung image. So, meron ba akong may image dito? Let's check kung may image tayong available dito. Ay, wala pala. Mag-ano lang ako. Tingin lang ako ng ibang, ayun, parang wala. Wala akong mga in-upload. Meron ba? Ayaw lang niya mag-load or ayaw niyang na mag-load. Parang wala naman. Okay, upload tayo ng media galing sa ating phone, sa ating device. Okay, ganito lang, mag-add ka. Okay? Add. Create. Tapos mag-add ka. Okay. Replace logo. Anong logo yon? Medyo matagal po. Replace. Ayan. Kung tingnan natin ito, ilalagay ko to. Open. Ayan na. Tapos replace natin yung image. Brand name logo. Lagyan natin. Okay. Itulay. Ayan po. Say something about this. Itulay. E-tech. Okay. Power Technologies. Create. Ayan na. Pagka-create mo, tingnan natin. Medyo matagal. Yan lang natin. Yan na. So, yun. Pwede natin i-open yan. Open. And then yun na. Upload pa lang yata. Ga-upload. So, kung pagka-upload na makikita na natin dito, choose na natin image. May upload pa niya kasi yan, yung file. Pagka-upload niya, yun na. Diba? Pwede na natin makita yan dito sa part na ito. Dito. Ayan. So, pag nag-upload na yon, dito na natin makikita. Yung image na yon. Papakita na yan dyan. Kung gusto natin baguhin itong part na to, paano naman babaguhin yan? So, just click on that. Double-click mo lang. Ayan, yung strip na yan, pwede mong i-edit. Manage mo na yung column niya, kung anong itsura ng column. Itong column na to, itong part na yan. Okay? Kung gusto mo naman baguhin itong part na to, this is another part that you can change. You can change this one also. Ayan, double-click mo lang yan. Tapos, ma-manage mo na yan, columns na yan. And you can already edit the content. Kita mo yung text. Ayan. Double-click lang yan, drag and drop. Okay? Okay. Pwede mo nang baguhin yung text na yan. Okay? Since nag-i-struggle yung internet natin. Ayan. Yung natin. EdTech. Ayan. Try natin. Double-click lang yan. Okay. Ayan na, di ba? Kita natin.
Mag-a-apply na yan agad. Kung ano itsura niyan, ayun na. Lagay tayo ng logo doon kung gusto natin sa vector art and so on. Ayan, kung may gustong baguin na color ulit, pwede lang. Just click lang and then click edit to edit the content. O ganun lang kadali. Pagkatapos, sir, we are done already with editing. Alam na natin anong gagawin natin. Take note na kailangang ma-search yung ating web pages. Okay? This is a drag and drop. So, pwede na drag and drop, gaya ng sabi natin. Kung anong gusto natin baguhin, you can just choose from this menu and drag it over the pages. Kung gusto mo mag-add ng pages, plus lang add, tapos mag-add ka ng something else like in the page na libre. O yan, yung mga pagpipilian natin. O, diba? Drag and drop lang yan. So, madali lang. Okay. And like what I've said, pag natapos na, ano nang gagawin natin? It should be searchable na sa net. Kailangan natin siyang i-publish. Ayan, i-publish lang natin. Bakit kailangan natin i-publish? Para searchable na siya. Si Wix magbibigay na siya ng custom name. Meron na siya kung ano yung ginamit dito, tapos magbibigay siya ng custom name. Pwede nang baguhin ito kung gusto mo lang baguhin. Okay, bawa, my site. Okay, pwede mo nang gawing ganyan. Tapos ito na yung lalagay natin doon sa URL sa ating web page para i-search yan. O di ba? Tapos save mo lang and continue. Yan, para mag-create na yung ating web. Ayan. So yan na yung pwede mong i-type later on sa ating URL para ma-search na siya at makita na yung mga gawa natin. Pwede rin siyang o yan, meron na, nagawa na. Your site is saved. So meaning to say, we can already see this one in using our URL. Okay, pag natapos na, we are done. Okay, publish now ko na to continue. Okay, so that people can see it ko na. Yan lang yon gagawin natin. Okay, so yan lang. So done na natin. If we are done with that, pwede na nating i-promote yung site natin using our own social media account. O yan, na-connect. Meron na siya. Congrats daw. Congrats. Done. Okay. So, tapos na yung ating website, di ba? Naghirap ka ba? Hindi. Hindi ka na naghirap. Ang ginawa mo na lang ay nag-drag and drop. O, di ba? Ganun lang siya kadali. Okay. So, may tanong tayo. Sir, meron pa bang ibang pwedeng gamitin? Meron ako actually create dito. Tignan natin. Yan yung create ko. This is a learning site. Ginamit ko sa MIL. Ayan. Pero ang gamit ko dito ay, ayan. Ginamit ko dito ay, create ko yan. I was the one who created this. This is also a drag and drag. Ayun. Meron ng mga quizzes dito. Nilagay ko yung quiz nila dito. Ayan. Siyempre, kung maglalagay tayo ng mga elements such as this, mga picture, don't forget to, ayan, to put our source para naman hindi tayo ma-plagiarize, di ba, learner? Hindi tayo ma-plagiarize na nang kokopya ng gamit ng iba. Ayan, so, yan na yung ating web page design. Okay, so, di ba ang ganda, ang bilis lang gumawa. Kung meron kang gustong i-promote, ang bilis lang gawin. Hindi ka na kailangan mag-program ng bonggang-bongga para lang makagawa ka ng isang website. Ayan, so, kung ready na ba kayo sa next na challenge natin? Ito yung challenge natin. So, i-remove ko na yung ating screen. I-remove ko na lang yan. I-share ko lang yung isa nating yung challenge natin. Okay, so ito yung challenge natin, learner. Okay, share ko lang yung ating screen at yun na. Okay, share na ulit natin. Okay, this will be our pa-share po. Okay, so ito ating tapos na tayo sa quick demonstration. Then we'll go to our next. Ito na yung mga gagawin natin. Sana gawin nyo to I-share nyo sa ating mga web pages o sa ating mga personal website. Gamitin lang natin yung itulay. Ito, yung next mamaya, papakita ko. Okay. So this will be our task. You share your story naman. You create your photography gallery website. I-share natin yung mga travels natin. Gusto mo natin i-share yung mga text natin, photos natin, animations, audios, videos in your work using Wix. Ayan. Tapos, i-tag nyo ako. O, di ba? Gamitin lang ang hashtag Q4ETech. Ayan. So, para naman, ulitin ko, Q4ETech lang po ang ating gagamitin na hashtag. Hashtag Q4ETech para i-share nyo, para makita ko yung ating mga stories on our
personal, personal na ko natin na social media accounts natin. Okay, so natuto ba tayo mga learners? Mga learners natin. Ayan, so bago tayo mag-end, meron pang nagpa-flex dito. Nag-flex na natin. Kaya para manood ulit sila next time. Please ha, gawin natin yung ating mga task. Yung task natin, share nyo yung story nyo. Gamitin natin yung hashtag ulit. Ulitin ko yung hashtag natin, Q4ETech. And then, yun na yun. Search ko na lang para makita natin.